Hala, nakakagulat ito. Just now, PRRD News Update. Makakalaya na. Nako, mga kababayan, yan po ang ating alamin mula po sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, mga kababayan, palike naman po ng video ito, mga kababayan. Malaking tulong po yan, mga karibin natin. Maraming salamat po. At ito nga, mga karibin natin, bago po natin i-play ito pong video, eto pasadahan po muna natin itong isang abogado, no? Diyan po na pumunta sa ICC, no? Kung ano-anong pinagsasasabi patungkol kay former President Duterte. Ito mga kababayan, ito muna ang pag-usapan natin. Ito po kasing abogadong ito. Sino ba itong abogado na ito, mga kababayan? Itong si Attorney Joel Butuyan. Ayan ha. Sabi po kasi niya dito, mga kababayan, mga DDS na-infect na ng virus ni Digong. Aba, biruin mo, ginawa pang virus si former President Duterte. Aba, kung virus man po, no, itong masasabi ko lang dito sa attorney ito, kung virus man po na itinuturing mo si former President Duterte, good virus po ang tawag dyan. Dalawa kasi ang, di ba, may good bacteria and bad bacteria. So sa virus naman, siguro meron ding bad and good virus, mga kaubayan. Diba? Grabe, tinawag pong virus si former President Duterte. Ito po ang balita, mga kababayan, mula po sa Abante News Online. Na-infect na umano ng virus of impunity ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinatawag na mga mini Dutertes, at Duterte clones. Ang dami niyong tinatawag, no, sa aming mga taga-suporta. Ang dami niyong tinatawag. Ang isa lang naman ang totoo, no? Mahal po namin si former President Duterte. Tanong mo kung bakit, no? Kasi siya lang po ang nakagawa ng hindi nagawa ng ilang mga presidente. Ayon kay Attorney Joel Butuyan, common legal representative ng mga biktima. Ito pala yung abogado ng mga biktima, ng madugong war on drugs. Ayan, mga kababayan. Sabi niya po dito, ayan nga, mga DDS na infect na ng virus ni Digong. Ano po ang naging komento ng ating mga kababayan? Ito po. Sabi po dito ni LJ Lumongo, drug addict had a choice, but the victims of drug addict don't. Duterte choose a side. The side of protecting the innocent or helpless. He is the best president. Oo nga eh. Palakpakan po natin. Siya po ang best president, no? Bakit? Mas pinili niya yung side ng mga inosente. Sasabihin niyo, wala namang hindi naman nakabiktima pa. Antayin pa ba natin makapambiktima yung mga hinayupak ng mga adiktos na yan? Diba? Ay, nako. Sabi naman po dito ni Bern, na-infect kami dahil na marami ang addict sa Pilipinas. Oo, tama ka. Kaya nga mga hindi nakatingin sa mga krimen ginagawa ni Digong, nagbubulag-bulagan sila. Paano nga mga aso sila at ng kriminal? Hindi ganun, mga kaubayan. Kasi kung sasabihin mo sa amin na nagbubulag-bulagan kami, no? For example na lang, ganito ang nangyari, mga kaubayan. Hindi po ginawa ni former President Duterte yon. Magagalit po tayo kasi hindi niya po ginawa yung pinangako niya, di ba? O ganun din dito kay Marcos, no? Taga-suporta rin naman tayo ni Marcos nung una. Aminin man ninyo Sunday, sumuporta din kayo sa Marcos. Pero, nung nakita po natin, mga kaubayan, na iba ang kanyang ginagawa sa kanyang sinasabi at walang political will, no? Bigla tayong nagising, no? Ibig sabihin, mga kaubayan, we are not fanatics of Marcos, no? Sumuporta lang tayo. Okay? Paano sa Duterte? Sasabihin, paano sa Duterte? Ang tanong, may ginawa ba silang masama? Pag gumawa sila ng masama, doon siguro magdadalawang isip ang taong bayan. Pero wala po silang ginagawang masama, mga kababayan. Ang gusto lang nila maging safe ang taong bayan. Umunlad ang Pilipinas. Masama ba yun? Sa tamang paraan naman po. Kasi pinagbigyan naman kayo. Before pa mag-war on illegal drugs, no? Pinagsabihan na kayo na tigilan nyo na yan. Tumigil ba kayo? Di ba? Hindi naman. Kaya yan ang pala ninyo.
May isa nagsabi pa na, mamaya, pag-usapan natin yun mamaya. No? May isa pa eh. Mas okay na virus na kami ni Digong kaysa sa virus ng drugs attorney. Totoo. Diba? Ano ang utak na attorney na ito? Anyway, ano pong inyong opinion dyan? Kasi meron pa siyang isang statement na pag-uusapan din po natin at ito po yun mga kaubayan. Attorney Butoyan, sinabi na ang karamihan ng mga biktima ng AJK ay mga breadwinner ng pamilya. So, breadwinner ng mga pamilya. Ang ibinubuhay sa pamilya nila ay galing sa illegal, ganun po ba? Ibig sabihin, okay lang maghanap buhay kahit illegal? No? Aba, hindi po pwede yun mga kaubayan. There is always a legal consequences, mga kaubayan. Ba? Pinasusuko. O hindi sumuko. Pinatitigil, ayaw tumigil. No? Kung baga sa isang bahay ninyo, kailangan supilin yan. Diba? At yung po ang ginawa ni former President Duterte. Okay? Ano po ang inyong masasabi dito ng mga breadwinner daw? Ibig sabihin mga kaubayan, yan na talagang hanap buhay nila eh. No? Mahuhuli mo sa sariling bibig na ito na ang hanap buhay nila. Breadwinner. Sila po ang taguyod ng kanilang pamilya. Pero, the problem is, sa illegal po nila ginagawa. And it is not, no? Good. It is against the law. Mga kaubayan, attorney ka pa naman, dapat alam mo yan. No? Kahit anong sabihin mong, breadwinner yan eh. Anong ikinabubuhay? Illegal. Kasi doon siya nagurgur sa illegal. Diba? Sabi nga, kung saan ka nabubuhay, doon ka rin magugurgur, mga kaubayan. Kung nabubuhay ka sa itak, marahil sa itak ka rin. Kung nabuhay ka sa baril ka rin. Diba? Yun po yung mga kasabihan, mga kaubayan. Okay? Ito, sumabog po sa galit ang ating mga kaubayan at ito, sabi po ni Love Chavez, breadwinner kay drug dealer man. Oo. Breadwinner, runner, pusher. Uy. Grabe. Yan, napapahiya kayo sa mga ano ninyo, birada, no? Maraming paraan para kumita ng malinis. Hashtag proud breadwinner here. Pati, hindi lang ikaw. Tayong lahat. As long as it is not against the law. At sabi mo nga, ay malinis na paraan, di ba? Breadwinner na or drug pusher, ayan. Ang dami dito. Pare-pares tayo ng komento, no? Kasi yun naman talaga ang pinaka sampal sa kanila eh, no? Yung ganong komento, mga kaubayan. Attorney Kaufman for the win. Ayan, palakpakan po natin. Nako, hindi ko lang nasave yung isa pang sinabi ni Kaufman, mga kaubayan. Napahiya ang gobyernong ito. Oo. Mayroon silang hawak na ebidensya that President Bongbong Marcos Jr. is something na involved. Ayan nagtatanong pa rin tayo mga kaubayan Something na involved. Ayan, aabangan po natin yan. But breadwinner, di ba pwedeng stone winner? Bato nga tama, bato. Pwede yan. No? Sabi po yan ni John Michael Florendo, no? May tama ka. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin itong video. Eto mga kaubayan, bigyan po natin reaction. Nabanggit ito ni PRRD. Tingnan nyo po sa amin. PRRD ayaw umuwi hanggat si Marcos Jr. pa ang Pangulo. Alam mo, parang sinasabi ni PRRD dito, nandidiri ako sa iyo, Bongbong Marcos. Sa sobrang nakakadiri ka, ayaw ko nang umuwi. Kasi tingnan nyo, kung ikaw ay kinulong sa ibang bansa. Ito rin yung naiisip ko kung bakit ayaw umuwi ni former President Duterte. Di ba kumalat na ito sa social media dati, nag-trend ito na yung baka magkaroon daw ng tawag dito, Duterte International Airport, di ba? Kasi gaya kay Ninoy, di ba? Ganon. Ayaw umuwi ni former President Duterte dito kasi baka siya madali sa airport pa lang. Di ba? Baka mapalitan na yung Ninoy at maging Duterte International Airport na ayaw rin namin ng ganon. No? Di bali ng hindi hero sa tingin ng taong bayan as long as buhay si former President Duterte. Whether or not, whether or not, mga kaubayan, buhay or gurgur po si former President Duterte,
Sa puso po nating mga taga-suporta niya, he is hero. Comment down below kung naniniwala kayo sa akin mga kabayan na hero po ang tingin natin kay former President Duterte. Kahit anong mangyari, first priority mo, makawala ka doon, makaalis ka doon sa kulungan sa ibang bansa at dalhin ka sa Pilipinas. Diba? Yan ang instinct eh. Sana makapag-ano ko. Diba? Makapag-bail ako, makauwi ako sa pamilya ko, sa ano ko. Diba? Sinong nakakulong sa ibang bansa na ayaw umuwi? Si PRRD lang. Bakit? Sobrang nakakadiri itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan ay pagsasabi, walang mangyayari sa Pilipinas hanggat nakaupo si Bongbong Marcos. Isipin mo, may adik na presidente. Anong mangyayari sa Pilipinas? Kaya naunawaan ko kahit mahirap nakakulong sa ibang bansa. Yung nakakulong ka na lang, mahirap na. Yung nasa ibang bansa ka pa, mas mahirap. Pero mas gugustuhin niya pa yun kaysa kay Bong makauwi dito sa panunungkulan ni Bongbong. Sabi niya, dito lang daw muna siya hanggat si Bangag pa ang presidente. Ngayon, tanong, sinungaling ba si PRRD na bangag si Bongbong Marcos? Ayun po yung napakaliwanag. Diba? Antimano, hindi namin sinuportahan si Sara nung tumakbo silang tandem nitong si Bongbong at saka si Sara. Alam niyo kung bakit? Alam na namin, sinabi na ni PRRD, bangag yan. 3 years after, pinatunayan mismo ng kapatid niya, bangag si Bongbong Marcos. And until now, ayaw magpa-drug test. Kaya doon palang kitang-kita na natin na talagang adik talaga to si Bongbong Marcos. Kita niyo yung gulong nangyayari? Nakawan? Pinsan niya? Anak niya? Pork barrel kings? 2 sekretaryo, magkapatid, nakaupo. Ganyan po ang pangunguna ng isang bangag. Nakakatakot po, no? And I really don't know paano magsusurvive ang Pilipinas. Ako'y naniniwala sa milagro. Sa milagro lang talaga tayo aasa na may Panginoon. 2 years pa. 2 years pa para makasurvive po tayo mga kababayan. Malayo pa pero malapit na. Malapit na maubos ang pasensya. Na masusurvive natin ang ganitong klaseng presidente ng 3 taon pa. Ang nakakatakot dito, ito, may usapin. Hindi bababayad si Bongbong Marcos. Dahil alam niya, kaliwat kanan ang kaso niya. Remember, ako sa tingin ko, na nasa Cabral files yan. Hindi malayo sa katotohanan yun. Hindi malayo sa katotohanan na nakinabang siya dito sa Goose Projects. Mananagot at mananagot ng todo to si Bongbong Marcos. Next po tayo. Ito, taas ang kamay ng mga taga-UAE. Sabi, Philippines, President Marcos Jr. courts investors with business pitch ahead of UAE trip. So sa madaling salita, naghahanap ng mga investor sa UAE. Ito Na naman? No, mga kababayan. Na naman? Maghahanap na naman ng investor patapos ng patapos na po ang term mo, President Bongbong Marcos Jr. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng investor. Di pa ginagawa dapat yan sa first 2 years ng term mo. Kasi doon po ang pinakampundasyon nito. Di ba? Correct me if I'm wrong mga kababayan, pero dapat na bang maghanap ng investor sa patapos ng termino? Ganitong naisip ko, okay? Baka gusto nilang maghanap po ng mga investors, mga kababayan, para mag-invest dito at para makurakot na naman. No? Dahil wala na sigurong makukurakot itong mga hinayupak sa Kongreso eh. Diba? Wala na siguro silang paghahatian kaya eto. Teka lang, punta muna ako sa ibang bansa para maghanap tayo ng pondo. Para meron kayong mga kukurakot dyan. Hinayupak. Okay? Para yung ating mga kaubayan, sila ang magbabayad dito, hindi naman tayo. Okay, utang lang tayo ng utang. Walang problema yan. Sila naman ang magbabayad niyan eh. Ang galing, ang galing. Bongbong. Ika ba? Yung mga taga-UAE mag-i-invest sa atin, alam mo bang
Ang ganda dyan sa UAE, talagang maraming mga investor nagpupunta sa UAE. Bakit? Mapayapa. Bakit? Walang tax. Bakit? Mababa. Walang korupsyon. Sa Pilipinas, ang taas ng tax, pati kuryente natin. Kaya nga sabi ko, maganda itong panukala ni Chis Escudero. Naalisan ng VAT ang kuryente nang bumaba naman. Isa tayo sa pinakamataas na tax. Isa tayo sa pinakamataas na kuryente. Oh. Paano ka mag-iinganyo ng mga negosyante rito? Isa tayo sa mga pinakamalala ang korupsyon. Under the table. So kung ikaw, meron kang kapasidad magnegosyo sa UAE, magninegosyo ka pa ba sa Pilipinas? Hindi na oy. Ang daming lagayan, ang mahal ng kuryente, ang mahal ng negosyo. Unstable ang Pilipinas. Magninegosyo ka pa sa Pilipinas? Hindi na. Alam mo sa katunayan, marami akong kakilala. Ito gustong magnegosyo sa UAE. Dahil very promising ang negosyo doon. Kaya nga sabi ko, bongbong adik ka ba talaga? Sinong loko-loko? Ang magninegosyo galing doon? Dito na. Yung mga galing nga dito gusto magnegosyo doon eh. Tapos sila magpaninegosyo sa Pilipinas. Adik lang. Ang labo eh. So yan mga kababayan, ano po ngayong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? Just comment down below. Ayan, of course mga kababayan, huwag po natin kalimutang mag-like sa ating video ngayon mga kababayan dahil malaking tulong po yan. Maraming salamat po.